Eto, pag wala daw pong nangyari sa impeachment laban kay Sara Duterte ngayong taong ito, next year, mamamayan na mismo, aba, hindi lang isa, hindi lang dalawa, mamamayan mismo daw po ang magpapile ng impeachment sa February 6, 2026 laban kay Sara Duterte. Ibig sabihin lang nito, hindi matatanggap, ayaw tanggapin ng mamamayan na hindi mapanagot si Sara Duterte sa betrayal of public trust or mga article of impeachment na ipinal laban sa kanya. Kung baga sa ibig sabihin nito, kung ngayong taong ito ay panahon ni Sara at ng kanyang kaalyado, sa next year, panibagong impeachment at dito po ay mamamayan na. Hindi lang Kongreso. Doon kasi sa controversial na article of impeachment ay mga congressman ang congressman nila nag-endorso. Itong plano ngayon ay yung mismong mamamayan. So para maging legal na maayos ito, siguro mga congressman mag-i-endorso na lang. Hindi na sila complainant. Yung mamamayan mismo, yung civil society, marginalized sector, mamamayang naghahanap ng katotohanan, katarungan, sila ang magsama-sama sa isang kaso na lang para hindi masilip ng Supreme Court kapag ka mayroong nag-file ng kasong 1, 2, 3. Isa lang. Isang kaso lang at yun ang unahin. Huwag i-archive. Ayan ha. Tingnan natin kung ano mangyayari. At hindi po malayo yan. Kasi pag hindi na panagot at hindi nagkaroon ng trial itong kasalukuyang taon ng Senado, abay hindi ho nabigyan ng pagkakataon at ang paliwanagan. So tama lang na mag-file at sundin ang sabi ng Supreme Court sa unang ruling na after 1 year pwede naman. Huwag nating kalimutan, walang sinabi ang Supreme Court na walang kasalanan si Sara. Walang sinabi ang Supreme Court na walang ebidensya laban kay Sara. Wala rin sinabi na ang mga complainant o ang mga Pilipino ay walang karapatang panagutin si Sara Duterte. Walang ganon. Ang focus lang ng Supreme Court ay yung initiation na ang tingin nila ay mali, kaya diniklarang unconstitutional. Ayan. Kaya kung walang mangyari ngayon taon, ilang buwan na lang August na ngayon, September, October, November, December, o 6 to 7 months na lang, ang bilis-bilis ng panahon, panay bagong impeachment. Hindi magkakaroon ng katahimikan si Sara Duterte hanggat hindi niya napapaliwanag ng maayos ang kanyang mga posibleng mga violation, especially yung kanyang pag-uutos at di inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Hindi normal yun. Krimen yan. Alam nyo, yung mag-utos ka, krimen yun. Pag ginawa mo, mas matindi. So national threat yan. Active threat yan sa ating Pangulo. Kasi until now, hindi natin alam kung sinong inutusan ni Sara. At sabi niya na kanyang inutusan daw ay nag-commit na, sige, gagawin ko yan. O di ba? Kaya actual threat nga yan Yan ho ay talagang isang malinaw na paglabag sa batas kasi bawal kahit sinong magbanta sa buhay ng may buhay. Bawal magbanta, lalo na sa ating Pangulo. Ganyan pong katindihan. Ngayon gustong pagtakpan ng mga Duterte supporters at Duterte senador. Hindi pwede yun. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Ayan po yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, justices ng Korte Suprema o Supreme Court under monitoring ng taong bayan. Ganon. Dahil nga ako dito sa motion for consideration ng iba-ibang sektor na ipinail na. Okay? Hindi lang po yan. Merong pang threat na kasi ang mga Associate Justice ng Supreme Court at Chief Justice, yan po yung mga impeachable official din yan. Pwedeng kahit sino mag-file ng impeachment kung merong basihan. Kung nakita nila na itong bagong initiation na gusto niya mangyari sa impeachment process ay labag sa batas, o sa tingin nila ay umaabuso. Sabi nga nung iba, baka daw judicial overreach. Ibig sabihin, sobrang panghihimasok o sobrang umabuso sa kanilang kapangyarihan, abay ground yan para sa impeachment. Pwede mag-file ang kahit sino sa Kongreso ng impeachment laban sa mga justices, including Chief Justice ng Supreme Court. Ayan, first time ito. Kung sakaling mangyayari. Hindi ko alam at hindi ko sinabing mangyayari yan. Ang sinasabi ko, pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Kung merong magpapile, wala naman bawal. Hindi makakatanggi ang Kongreso kapag may nagpile ng ganyan.
Okay? At pag inendorso ng Kongreso yan, diretso yan sa Committee on Justice. Hihiringin yan at pag may nakitang may probable cause o may basihan at legal, dadiretso sa Senado yan. Huwag naman sana umabot doon kasi crisis yan. At saka mabigat yun kung 13 maestrado ng Supreme Court ma-impeach sa Congress, subject for trial sa Senado, matindi. Malaking-malaki ang epekto niya sa mga trabaho nila. Yan sa mataas na korte, ang ating the higher court of the land. Sana huwag na umabot sa ganun. Sana ayusin na rin ng Korte Suprema na kung nagkamali, tanggapin ang pagkakamali at itama ang pagkakamali. Di ba? Lahat naman tao lang, pwede nagkamali. Wala naman taong perpekto. Yan ang ating palaala. So buhay na buhay ang karapatan ng kahit sino sa pagpapairal ng mga batas na hindi naman ho yan ipinagbabawal. Ayan. So malaya po kayo tungkol kayo mag-comment dito sa issue ng kay Vice Ganda na parang ipinagbabawal sa Davao City na magpunta ro. Grabe ha. At ito hong next impeachment laban kay Sara kung kinakailangan. At syempre ay ito nga hong ating mga maestrado. Sana ho ay mabuksan ang kailang kaisipan, magkaroon ng mas matalino at mas matinding desisyon para hindi na humantong sa mga masasalimuot na issue pa. Please like and share, subscribe and follow. Sana nga po talaga ay makinig ang Supreme Court sa panawagan ng taong bayan na i-reverse nila ang kanilang desisyon para po maituloy na ang impeachment trial dahil nga po itong impeachment ito po for accountability, hindi po ito para sa political reason. Ito po ay hindi pamumulitika. Wala pong pinupolitika dito. Ang gusto po ng taong bayan, ng House of the People, ay mabigyan ng kaukulan na paliwanag kung bakit po nalustay ang napakalaking pera ng DepEd under sa pamumuno netong si Sara Duterte. Wala namang talagang pamumulitika diyan. At alam niyo po kung pupolitikahin kasi si Sara, hindi na idadaan ng impeachment 'yan. 'Di ba? Kung talagang gusto na may gusto na pababain si Sara sa pwesto, marami pong pwedeng gawin. Yung kumbaga yung hindi na idadaan sa proseso, 'di ba? Pero ito dinaan sa proseso. Dinaan sa tamang pagkakataon. Wala pong nilabag na batas. Sumunod sa konstitusyon. 'Di ba? Kasi kung meron po talagang gusto na kung may gusto talaga na mawala si Sara sa Office of the Vice President, meron pong mga drastic measure na pwedeng gawin. 'Di ba? Kung talagang popolitikahin at talagang babrasuhin na tanggalin po sa pwesto. Kaya lang, ito naman pong impeachment, hindi naman po ito nagbunsod o nag-ugat dahil sa pamumulitika. Ito po ay dahil sa merong hearing sa Kongreso na hindi po sumasagot si Sara kung saan po ito ginastos itong mga kaperahan ng DepEd, 'di ba? Yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez, kay First Lady. Yung kanyang pagkuha ng gugurgur kay PBBM daw. 'Di ba? Yung pagbibigay ng nasa 50,000 ba buwan-buwan doon sa mga tauhan ng DepEd. 'Di ba merong witness diyan, may dala-dala pang sobre doon sa House of Congress, sa House of Representatives hearing, 'di ba, para sa kanyang budget na hindi maipaliwanag. Doon lahat nagsimula yan. Kung si Sara sumagot lang doon sa hearing sa Congress, tapos na po ito. Matagal nang tapos ito, hindi aabot sa impeachment. Kaya lang naman umabot sa impeachment at maraming grupo na nagnais na siya ay mawala sa pwesto dahil nga po sa hindi niya pagsagot. So walang pamumulitika doon, wala pong kasalanan ang kahit sino pa na mga sinasabing mga kongresista o House Speaker. Kaya sana mawala yan sa kanilang kaisipan. Ngayon, eto. Ang atin pong Department of Tourism ay kumbaga parang pine-pressure po o nape-pressure dahil nga po sa napakababang bilang ng mga turista na pumupunta dito sa ating bansa. Medyo nahihirapan ng Department of Tourism na palakasin ang sektor ng turismo. Alam nyo, kapag tumaas kasi ang
ang kita o tumaas ang surge ng mga turista dito sa ating bansa from international countries, alam nyo po, maraming trabaho ang ma-generate nito. Marami pong income ang ma-generate ng mga hotel. Maraming income ang ma-generate ng mga airlines. Pero kapag kukonti po ang mga turista, syempre, 'di ba? Mahina din ang kita ng taong bayan. Mahina din ang kita ng mga negosyo. So, dahil po sa nakikitaan natin ng parang under performance itong si Tourism Secretary Prasco, bakit kaya hindi na lang siya mag-resign? O kaya palitan na lang, 'di ba? Kasi parang pabigat parang hindi po kumikilos. Actually, alam nyo, nakita kong isang problema sa Siargao. Alam nyo ba mas mahal pa ang pamasahe sa eroplano sa Siargao kaysa pumunta ka ng Hong Kong? Ganyan po kamahal ang pamasahe sa Siargao sa airline. Bakit ganun kamahal? Bakit hindi ito ma-regulate? Diba kaya nananawagan din tayo kay DOTR Secretary Vince Dizon. Sir, ano nyo naman to, tutukan nyo naman tong problema na ito. Kasi alam nyo, kahit po ako, nasa bucket list ko yung Siargao, kaya lang hindi ko mapuntahan sa mahal ng pamasahe. One way, 18,000. Tangina, mahal pa sa pumunta ng Malaysia, Indonesia o Hong Kong. Maganda pa mag-Bali. 10K lang balikan. Meron ako nakita sa promo. Pero eto nga Siargao, may 18,000 one way lang. Meron nga mga 13,000 one way. Imagine niyo po yun. Grabe naman kamahal. Hindi naman kami pupunta ng Amerika. Hindi naman kami pupunta ng Japan. Japan yata parang mga ganun napakamahal naman masyado po niyan. Bakit hindi po ito na-aksyonan ng ating Department of Tourism? Kasi pwede niyang ireklamo yan. Pwede siyang gumawa ng paraan para makausap ang mga airline na ito. Mapasunod sa mapasunod sa kumbaga yung tama lamang na presyo para dumami ang mga Pilipino at mga turista foreigner na makapunta ng Siargao. Sikat na sikat po ang Siargao. So ang ginagawa po dito, parang sinasamantala yung pamasahe ng ating mga kababayan. Sinasamantala na etong mga taga Siargao ay maghirap kapalit ng pagsikat ng kanilang lugar. Kahit lokal, syempre mahal din ang pamasahe. Nagrereklamo nga yung mga lokal dyan ngayon, naisip ko, sabi ko, tanggalin na lang siguro tong si Prasco sa pagka DOTR secretary. Tanggalin na lang at palitan na lang po. Alam nyo, eto isa sa mga naisip ko na pwedeng ipalit dyan, si Charo Santos. Tama kayo ng dinig nyo. Charo Santos, si Tindeng, sa Batang Quiapo, lola ni Tanggol. Charo Santos, magaling yan. Ako, hindi po matatawaran ng galing yan sa sa pag-rebranding, pag-branding at paggawa ng kanyang kumbaga mga di ba, storytelling. Nakita natin sa Maalaala Mo Kaya. Magaling yan si eto. Okay, proven master of storytelling and branding. Charo built her career on creating narratives that move people. From the longest running drama anthology in Asia, Maalaala Mo Kaya, to top rated films and shows that became part of Filipino culture, she understands how to craft message that not only capture attention but also inspire action, a skill essential for selling the Philippines to the world. Imagine niyo, isang parang Maalaala Mo Kaya na pagpe-present ng mga magagandang tanawin dito sa ating bansa, mula Batanes hanggang Sulu, Zamboanga. Alam nyo, ang isa sa mga hindi po gaanong napopromote, Mindanao. Napakaraming magagandang lugar dyan sa Mindanao, pero hindi po gaanong napopromote. Hindi gaanong napupuntahan ng mga turista. Bakit? Kulang sa promotion Kahit naman na hindi na delikado sa Mindanao at
kumbaga under control na ang kumbaga yung mga galaw ng mga ilang kinakatakutan na tao doon sa Mindanao. Safe na pong pumunta ng Mindanao. Visayas, 'di ba? Katulad nga nun, yung Siargao, Mindanao 'yan. Yung marami diyan mga surfing na diyan sa Mati, Tagum, Glan Sarangani, Malay-Balay Bukidnon, maganda mga bundok diyan, parang New Zealand, nakita ko sa FB. Di ba? Yun yung sanang mga pinopromote na mapuntahan din. Sa Visayas region, marami rin pong magaganda diyan, Bantayan Island. Syempre, ang sikat na Boracay. Nung pumunta kami Boracay, kukonti ang tao. Kukonti turista. Parang malata po ang turismo dahil kay Prasco. So kung papalitan po ng isang magaling na storyteller at branding ambassador, Charo Santos, nako, sigurado ako sisigla po ang turismo natin. Executive leadership with measurable success. As former president and CEO of ABS-CBN, she oversaw a media empire with global reach, managing thousands of employees and launching campaigns that become household names. Her experience proves she can handle large-scale operations, coordinate multi-sectoral partnerships, and deliver results under pressure. Diba? Nakita natin yan. Actually, gumanda ang pamamalakad sa ABS-CBN dahil po kay Charo Santos. Ito pa, global network and cultural influence. Ma'am Charo's international credibility and connections in media, arts, and business give the Philippines a unique advantage in tourism diplomacy. She can open doors for collaborations, attract international productions, and position the Philippines as both a travel and cultural destination. Alam nyo ito si Tindeng, si Ma'am Charo, nakita natin kung gaano siya kagaling umarte. Sa Pinilakang Tabing, sa mga teleserye, nakita rin natin na pwede siya sa comedy. Magaling din magpatawa si Ma'am Charo, si Tindeng. Tapos, eto pang si Tindeng, imaginein po ninyo na meron tayong isang tourism secretary na malakas ang hatak sa mga Pilipino at magaling pong magsalita, maayos magsalita, malumanay pero striking. 'Di ba? Kapag inelaborate nito ang mga magagandang lugar natin sa iba't ibang bansa at pinopromote niya. Let's say merong isang video, ipopromote niya ang isang lugar. For example, ipopromote niya ang magandang lugar ng Batanes or magandang lugar sa Pangasinan, 100 Islands, o sa Coron, Palawan. 'Di ba? Yun ang dapat alam niyo, sa totoo lang, ang yung karisma para sa isang tourism secretary na ayon dito kay Ma'am Charo Santos. Si Prasco kasi dapat magsipag siya pero hindi niya ginagawa Kumuha ng mga influencer, mga artista, kasi ito patok na patok ngayon, naisip ko, mga Korean actors, actresses, mga K-pop. Sikat na sikat ngayon sila. Bakit hindi kunin ni ni Prasco? Para i-promote ang Philippine tourism. 'Di ba, kunwari pupunta sila rito sa Pilipinas, opera natin, dali natin sa isang magandang lugar para ma-experience nila ang magandang lugar like Panglao, Bohol. Hindi tayo mapapahiya diyan. Grabe white sand diyan, nakikita ko sa mga drone shots saka sa mga video. 'Di ba? Pwede naman yun patok ang K-pop, 'di ba? Hindi naman natin sila kumbaga parang pipilitin na i-promote ang ating bansa. Makikipag-ugnayan tayo, makikipag-usap tayo, makikipagkontrata tayo, promote lang nila isang video, magandang lugar sa Pilipinas para 'di ba makahatak. Kasi kita nyo yung K-pop Monster Hunter ba yun na movie, patok na patok. 'Di ba? Yung kantang Golden, yung kantang Soda Pop, gustong-gusto ng anak ko 'yan.
So malakas ang hatak ngayon ng mga K-pop. O meron tayong sariling K-pop, yung mga P-pop, SB19, BINI, 'di ba? Total naman mga Pilipino din 'yan, gamitin natin para mag-promote ng tourism. Meron man siguro mga kamahalan ng pagpapapromote sa mga Korean K-pop at sa mga Filipino K-pop. Pero ang kapalit nito, yung hatak sa mga tao. Ba't hindi naiisip ni Prasco yan? 'Di ba? Sana maiconsider ni PBBM isang Charo Santos para sa isang napaka-crucial na pwesto sa gobyerno, critical na pwesto sa gobyerno. Makikita natin dyan ang leadership ni Ma'am Charo Santos. Alam nyo, kapag si Ma'am Charo Santos naging tourism secretary, ibablog ko lagi yan. Kasi alam nyo, gustong gusto ko si Tinding Napakatapang ni Tinding, lola ni Tanggol. Nanonood kami niyan so sana asahan natin sa mga darating na araw makita natin ang isang Charo Santos as a tourism secretary, 'di ba? So ayaw man ito ng mga DDS dahil ABS-CBN na dating CEO at president, 'di ba? Pero alam niyo po, sa mga DDS, wag niyo nang kontrahen kung maging tourism secretary si Charo Santos, dahil si Charo Santos po mas may utak kaysa sa inyo. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa aking video na inyong sa inyong video na aking nireaksyonan. Salamat po sa inyong mga suporta, mga tropa pips namin, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa ating YouTube. Ingat po kayo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas, God first. Salamat po.